Isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa atin. Pagbati muli mula sa Panginoon, ng ating Panginoon at tagapagligtas. Happy Lord's Day. Balikan po natin ang ating scriptural reading kanina mula sa awit 116. Ang ating magiging main text ay verse 12 hanggang verse 14. Psalm 116, verse 12 hanggang verse 14. Babasahin ko po ito sa English translation. At sinasabi po dito in verse 12, "What shall I render to the Lord for all His benefits toward me?" Verse 13, "I shall lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I shall pay my vows to the Lord. Oh, may it be in the presence of all His people." Yan po ang ating pagbubulay-gulayan sa umaga po, sa hapon po ito. At tayo po ay manalangin. Maraming salamat po muli, Panginoon. Naway kalugdan niyo po muli ang aming pag-aaral ng iyong salita. Ayan niyo po, O Diyos, na ang banal na Espiritu na siya magpala po sa aming pandinig. Naway makinabang po kami muli sa salita na inyong inanda sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Malimit sa isang pagkakataon, kapag nakarinig po tayo ng mga kwento regarding po sa mga inililigtas, no? Halimbawa, ikaw ay nasa bingit ng kamatayan o somewhere na nasa dagat ka at ikaw ay nalulunod at may mga rescuer na dumating at ikaw ay iniligtas. Of course, ang magiging tugon po natin ay kung paano po siya pasasalamatan. Yan po yung madalas na naririnig po natin sa mga naligtas, right? At siyempre, ang magiging sagot ng tao na nagligtas sa iyo? Alam nga namang humihingi ng kabayaran. Hindi 'yun ang sometimes na nakikita po natin, kundi siya ay nagagalak, tumatawa ng of course, mayroong pasasalamat. Pero higit doon ay minsan pinagsasabihan yung tao na niligtas, sana susunod mag-ingat ka na. Okay, so yun po yung madalas na narinig po natin, pero makikita po natin ay yan po yung isang pasasalamat. Kaya tayo bilang nakaranas ng ganitong sitwasyon at tayo ay naligtas, sometimes yung gratitude po natin ay ito yung natural na response ng mga tao o ng mga Kristiyano. Okay? Kung sila ay nakatanggap ng malaking habag, isang malaking kahabagan na tumanggap po tayo sa Diyos sapagkat niligtas po tayo. Kaya halos yung ating pasasalamat ay hindi po yun nauubos. Diba? Lalo na kapag iniligtas tayo sa isang panganib o isang kapahamakan. Okay? So, minsan, yan din yung sinasabi ng mga Kristiyano, Lord, paano kita mapapasalamatan? How can I repay you, Lord, sa ganitong sinabi mo po sa akin? Kaya itong ating pag-aaralan, Psalm 116, it is a psalm of thanksgiving. Okay? So, itong psalmist na ito, sa kanyang pagbanggit, because he was in desperately tawag ito, nasa kapahamakan po siya. Nasa distress po siya. Kung ating titignan from verse 3 to
8 ay talagang galing po siya sa isang malalim na sa buhay, no? Yung distress sa buhay. And dumating yung pagkakataon na kung saan ay ito rin yung nagiging sagot niya. No? How I tender my gratitude, no? Kung paano ko may masabi ang aking pasasalamat. How I render my gratitude to God. No? Ito yung tanong po niya, no? Sa ating Panginoon, kung papaano po niya mapaglingkuran, papasalamatan ang Diyos. Diba? Sabi po ng psalmist, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Sabi po niya sa verse 12. Now, tignan po natin kung bakit, ano ang naging kwento regarding dito sa Psalm 16. No? Ito yung context po niya. What is the context, historical context ng 116 Psalms? Ang Psalms 116, ito ay it belongs to Egyptian Hallel. No? Hallel, Egyptian Hallel, kung saan ito ay traditionally sung. Kinakanta po ito during Passover. Kumbaga sa ano ay sineselebrate nila, they celebrate personally their deliverance, and it is a covenant thanksgiving para sa kanila. No? Kaya kung titignan po natin how 116 na kanyang structure, from verse 1 up to verse 19, makikita po natin yung pagkalatag po nito, na kung saan from verse 1 to 4 ay naalala niya yung pagsubok na kanyang pinagdaanan, yung distress sa buhay na pinagdaanan ng psalmist pong ito. And from verse 5 to 11, kung paano po siya nakatawid, paano siya itinawid ng Diyos. That's why there is a celebration of deliverance. Right? So, ganun po yung trending ng 116. So, from 12 to 19, andito na yung gratitude. Okay? Yung malaking pasasalamat ng psalmist sa Diyos. Right? Yeah, itong from verse 12 to 14, ito yung pag-aaralan po natin, which is it turns, no? Yung kumbaga sa ano ay pumunta doon sa kanyang reflection, naalala niya, nagkaroon siya ng reflection kung ano ang magiging response niya sa mga bagay na nangyayari sa kanya, which is siya ay itinawid ng Diyos. Okay? Makikita po natin yung response na ginawa ng psalmist dito sa pagkakataon pong ito. No? At ano ang magiging response din po natin bilang mga naligtas. Di ba? Which is dapat continuous po ito, o kumbaga sa ano ay tuloy-tuloy po ito, because gratitude po ito di ba? Ang gratitude kasi, it comes always na nagpapasalamat ka kahit hindi ipinapaalala sa iyo. Every time na sagi sa isip mo, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil naligtas ako sa ganitong pagkakataon. And that's the gratitude na makikita po natin. Now, ugatin po natin dito sa verse 12 kung bakit merong question about gratitude. The question of gratitude. Ano ba sa Tagalog ang gratitude, di ba? Malalim na pagpapasalamat, hindi lamang yung thank you. Hindi. Gratitude, it means yung malalim na nagpapasalamat ka dahil merong bagay na ginawa sa iyo somewhere. Something na talagang hindi mo sukat akalain. Kaya ang gratitude talaga, every time na nagkikita kayo ay hindi matapos-tapos ang kanyang pasasalamat. Kahit ikaw ay naasar na.
Hindi pa rin siya tumitigil. So, ganun dapat ang response ng isang tao, o especially Kristiyano, pagdating sa Panginoon. No? Kaya tingnan po natin. Kaya nga, ang sabi ng psalmist po ito in verse 12, "What shall I render to the Lord?" Okay? Sa lahat ng mga benepisyo na ibinigay sa akin. Ano kaya ang gagawin ko sa Diyos o sa aking Panginoon? Ano kaya ang kapalit? Ano kaya may paglilingkod ko? O ano kaya may handog ko sa Panginoon? Right? Kaya dito sa 116, makikita po natin po dito na after those things ay nag-ship kaagad ng render, ng pagpapasalamat sa Diyos. Pagkatapos niyang mabilang lahat ng mga providensya na ginawa ng Diyos, okay? Yung itong sumulat na to, hindi mo natin makitaan na siya ay nagmalaki, di ba? Tumigil siya, nag-post siya, pero wala tayong makita na he boasted, nagmalaki po siya, but ang nakita po natin po dito is to wonder. Nakikita po natin yung kanyang pasasalamat. So, anong meron po dito? Bilang mga Kristiyano, what is the language of your heart? And when it comes sa inahanap ng mga tao, it is the kaligtasan. Ano ang lingwahe ng puso mo na lalabas dyan? Kapag nakita mo na lahat pala ay kapapahamak mo, and then suddenly, nagpakilala sa iyo ang Panginoon at nalaman mo na ligtas ka, ano ang lingwahe ng puso mo? Ano ang lalabas dyan sa ating mga puso? Kaya itong psalmist na ito, it is the language of heart. It is an overwhelmed by grace. Imagine, natabunan ka ng biyaya. Di ba? Pag tinabunan ka ng biyaya ng Diyos, of course, pagkatapos, hindi ka pa nga Kristiyano, talagang biyaya ng Diyos ay nandiyan na. Yung pa kayang naging Kristiyano ka, tapos tatabunan ka. Ano kayang magiging response mo? This is the response ng psalmist pong ito. Yung kanyang response, what shall I render? Ano kaya ang aking may ahandog o aking may paglilingkod sa aking Panginoon? Tignan po natin yung kanyang reflection. Yung kanyang reflection regarding. Kasi kung titignan po natin, hindi lang ito basta-basta reflection na lumabas, kundi it is a holy reflection coming from Him. No? Ito yung lingwahe ng isang holy reflection. Pag sinabing, what shall I render? Okay? So, ibig lang sabihin, this is the language of repayment. No? Wala naman tayong may babalik sa Panginoon. Wala naman tayong may babayad sa kabila ng mga benefits na natanggap natin. Di ba? Wala naman kasing sapat na may bibigay po natin sa Panginoon. Kundi ano ang lalabas sa puso ng isang pinuno ng biyaya ng Diyos. Now, tignan po natin, kasi yung dito sa Tagalog, medyo parang hindi natin nasilip yung ibig sabihin ng render. Kaya tingnan po natin kung ano ang ibig sabihin po ng render. Kung ating titignan, ay para bang nagbabalik bayad. No? Pagbabalik bayad. Parang gusto mong magbayad. Parang ibinabalik mo lang yung something na na-receive. But kapag may tananggap tayo, ay gusto natin bayaran po yun. Okay? So, ibig lang sabihin, itong psalmist na ito ay hindi yung bayaran po niya yung biyaya. Kasi hindi naman utang yun eh. Biyaya yun. We cannot repay that grace. Wala tayong sapat na pambayad dyan. Kasi grace nga yan eh. So, wala tayong may babayad po dyan. Pero sa isip ng psalmist pong ito, hindi ito utang, no? Na ito ay binabayaran. Right?
Hindi ito dapat bayaran. Right? So, anong sabi ng maaring gustong pasalamatan ng psalmist kasi umaapaw yung ginawa ng Diyos sa kanya. Maaring, Lord, napakayaman, napakalawak ang iyong kabutihan. So, pwede ba sabi mo sa akin, what can I repay? Possibly give in return. Di ba? Sometimes ganun po tayo. Sometimes pag tayo ay gusto magbayad sa Panginoon, sige Lord, pagbubutihin ko ang aking paglilingkod po sa iyo. Pero bagamat hindi natin mapantayan po yun, may bigay po yun. Pero ito yung laman ng puso. Ito yung posture ng puso ng isang naligtas na kaluluwa. It should be, dapat ganyan. Di ba? Ang puso ng iniligtas. Right? Kaya naintindihan po natin, ang isang mananampalataya, he truly understand grace. No? Naintindihan niya ang biyaya. Okay? Ng Diyos. Okay? Nauunawaan po niya. Kaya ang hamon, maaring ang hamon ng psalmist pong ito, ano pa kaya ang maibibigay ko sa iyo, Lord? Para lang, kasi gusto niya mapantayan yung kabutihan ng Diyos. Kaya yun kanyang ang hamon. Diba? Parang ano yan bata na kapag nakatanggap ng isang mamahaling regalo, di ba? May mga pangako ang mga bata sa kanyang mga magulang kung ano ang may babalik niya o mababayaran ang ganitong kabutihan. Pero ang totoo, hindi naman humihingi ng kabayaran ng Diyos eh. God is not seeking a repayment. Okay? Ano ang hinahanap niya sa isang kanyang mga anak? Of course, yung tinatawag na grateful affliction. Yung mapagpasalamat. Yung puso mo na mapagpasalamat. Di ba? Sometimes, yan po yung ating nakakalimutan. Okay? Yun yung inahanap ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mananampalataya. Okay? Yun yung sometimes hindi natin nakikita. Now, patuloy po tayo. Makikita po natin po dito yung kayamanan ng kanyang kahabagan sa bawat isa po sa atin. Imagine, sa lahat ng mga benefits na natanggap ng psalmist, imagine, benefits, ang dami nito. Okay? Ibig lang sabihin, there is an overflowing grace na tinatanggap ng mga Kristiyano. Okay? Tingnan po natin, sinabi kasi doon sa text po natin, sa English, benefits is ibig sabihin, plural po ito, marami. No? Name it, no? Mapapangalanan mo yon. Kaya mababasa mo yung providensya ng Diyos sa iyo na kahit sabihin mo, akala mo hindi ito biyaya, pero pag binasa mo yun, lahat yung providensya ng Diyos po yun, at benefits ng Diyos po yun. So, ibig lang sabihin, para sa iyo, there is an overwhelmed grace and mercy which is para sa iyo. Di ba? Lahat po yun ay talaga namang nag-uumapaw ang binibigay ng Diyos. Imagine, even doon in verse 8 ay yung deliverance po niya sa bingit ng kamatayan. Itong psalmist pong ito. Okay? Kung titingnan po natin, merong perseverance, merong preservation para sa kanya. Di ba? Preservation na kanyang kasama po doon sa benefits na tinatawag, including your preservation of your soul. Di ba? Lahat po yun. Yung marilip ka sa mga distress na naranasan mo sa buhay, mga salasalabat na mga pagsubok, lahat po yun ay kasama sa mga benepisyo na ibinigay ng Diyos.
Okay? Na andoon yung kanyang covenant, love sa iyo, and magiging yung kanyang katapatan. That's all covenant love and faithfulness sa kanyang mga mananampalataya. Lahat po yun ay kasama sa kanyang benepisyo. Now, basahin po natin ang Psalm 103 verse 2. No? At babasahin ko po sa inyo sa English. Blessed the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Di ba? Sabi po doon. Okay? So, anong makikita po natin po dito, mga kapatid? Okay? Sa ating Diyos. Right? Dumarating always. Kahit hindi po natin nakikita, alam po natin na yan ay bumabagsak na lang po sa atin. Okay? Kaya the more na ang isang mananampalataya, nire-reflect niya yung mga bagay pong ito, the more naman na nare-realize niya. Ano mo, every breath na ating inihinga ay habag ng Diyos po yan. That's why we are praying na tayo ay nabubuhay na lamang sa kanyang biyaya, di ba? Yan po yung mga benepisyo na binibigay ng Diyos. Every preservation is grace. Lahat po yun. Every salvation happens to you. Hindi lamang salvation sa pagliligtas ng kaluluwa mo. Lahat ng mga bagay na kung saan ay naligtas ka, lahat po yun ay undeserved ka. Pero ibinigay po ng Diyos. Right? Tingnan po natin. Ano ba ang biyaya? Ano ba ang theology ng biyayang ito? Right? Kasi sometimes ang pagkakaintindi lang ng natin ay grace enough. Okay? Sometimes amazing pa tayo. Pero tingnan po natin kung ano ba talaga ang aral na ibinibigay ng Diyos sa mga biyayang ito. Kasi this amazing nga eh. Di niya maintindihan. Pero when it comes to study about theology of grace, tingnan po natin. Right? Ano ang implication po nito? Tandaan po natin, we cannot repay God. Right? Pero pwede tayong sumagot, we can respond rightly. That's why si Paul ay it is a crystal clear sa kanya in Romans chapter 11 verse 35. Sinabi po niya dito, was given to him that it should be repaid to him. Right? Kaya, alam niyo ba, ang doktrina ng biyaya, lahat po yan ay sinisira niya lahat ang pagyayabang ng tao. Okay? Yung doktrina ng biyaya, it destroy all human boasting. Di ba? Kaya dapat po nating intindihin, God is never our debtor. Pero tandaan po natin, grace is not meant to produce passivity, but thankfulness, responsiveness. Yun ang dapat. Okay? Yun ang dapat. Kaya nga yung prinsipyo ng magandang balita, tandaan po natin. Ano ba ang prinsipyo ng magandang balita? Ibig lang sabihin, tinanggap ang biyaya, tumanggap ka ng biyaya. Ano ang magiging response po nito? Of course, gratitude. Diba? Tinanggap natin, isa-isa ang bawat biyaya, of course. Meron tayong response, meron tayong expression with gratitude. Right? Meron tayong sasabihin na pagpapasalamat sa Diyos. Di ba? Yan po dapat ang magiging response po natin kung paano mabigyan ng honor yung grace, yung biyaya na ibinigay na sa atin. Di ba? Ano pa nating pasasalamatan?
Katulad nung nalulunod, paano niya pasalamatan ang rescuer? Siyempre, of course, yung taong yun, bagamat hindi niya nabigyan ng reward doon sa nag-rescue sa kanya, pero he can live thankfully and loyalty sa kanyang buhay, di ba? Kung hindi mo siya mapapasalamatan, ganun na lang gagawin mo. Magiging maayos ang pamumuhay mo. Okay? Yun na lang ang magiging ang magiging pangako mo sa sarili mo. Pagbubutihin ko na, hindi ko na gagawin yun para mapahamak pa ako. Di ba? Ganun din ang gagawin natin. Kaya kapag tayo ay naligtas, of course, merong magbubunga po yan. May mga lalabas dyan sa atin. Magkakaroon po tayo ng grateful devotion sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Diba? Lalo pa natin pagbubutihin. Ay, yun yung magiging bunga po niyan. Once na natanggap po natin ang kaligtasan, yan po ang magiging bunga. Magkakaroon po tayo, it creates a life full of devotion, a grateful devotion sa ating Diyos. After that, ang ganun na nangyari po ngayon, ano ang sabi po niya in verse 13? Magkakaroon po siya ng commitment. Ito na yun, mga kapatid. Nagbigay po siya ng commitment to worship. There is a commitment of worship in verse 13. Kaya nga sabi niya, I will lift up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Ina yung answer. Okay? Ayan yung statement po ng psalmist po ito. Itataas po daw niya yung cup ng niyang pagliligtas sa kanya at tatawag po siya sa Panginoon. Now, tignan po natin. Okay? Sinabi po dito na siya ay I will lift up the cup of salvation. Ano ba yung cup of salvation? Matagal ko nang iniisip ito eh. Dahil kung cup lang eh, parang ang liit eh, di ba? No? I don't know kung anong klaseng cup ang ginamit po dito. Okay? Kung titignan po natin sa kanilang it is a drink offering, thanksgiving of the offering. The moment na sila ay magpapasalamat sa Diyos, itinataas nila ang kanilang mga cup. Yung pala ibig sabihin po nun, there is a thanksgiving drink offering. Or ito ay symbolism, yun nga, itinataas nila ang kanilang mga tasa in praising. Yeah? Ganyan. Parang tayo, mga Pilipino, pag nagkakasiya na, tapos na yung there is a cheering, no? Cheers, diba? Tinataas. Kaya lang, yung bote yung tinataas. No? Ginaganon pa para, pero sa kanila, yung cup mismo. Ibig sabihin po nito, there is a public celebration of God saving acts. No, yun po yung ginagawa ng sila, no? Na ibig lang sabihin, it is a celebration in saving to these people. Yun yung akto po nila. Kasi during ancient time in celebration, kapag merong great victory at nanalo sila, yun nga, ang mga tao ay itinataas nila lahat ang kanilang mga hawak-hawak na tasa at sumisigaw po sila ng merong kaligayahan, kagalakan, okay, in order to recognize their deliverance. Diba? Ganun din po tayo, mga kapatid. Okay, nagkakaroon po tayo ng selebrasyon sa ating pagliligtas po sa atin. Bagamat
Hindi na actual, hindi na practical, kundi yung puso po natin ay talaga naman nagagalak po yun. Okay? Kasi yung pagtaas kasi ng tasa, this is a visible declaration. It is your declaration that you are saved. Pag tinaas nila yung tasa, ay ibig sabihin, okay, we are saved. Ganun din tayo. Bagamat hindi na natin itinataas po yung mga tasa. Yun yung symbolism. Pero sa atin, iba ang nangyayari po sa atin. Meron tayong kagalakan. Yan po yung visible declaration in ancient time. No? Kung saan isinisigaw nila na sila ay naligtas. So, ang sinasabi ng psalmist pong ito, okay, na ibig niyang sabihin, malaya akong isisigaw publicly and celebrate the salvation of God na ibinigay po sa atin. Kaya magdiwang ka, mga kapatid. Magdiwang po ninyo. Bakit? Dahil nagagalak ang ating Panginoon. God is honored. Okay? Kapag nagagalak ka, hindi siya nagagalak kapag we are trying to repay Him. God not honored if we try to repay Him. Pero matutuwa po siya, nagagalak ang Diyos when we gladly receive in celebration about salvation of yours. Diba? Yun yung render na gusto ng psalmist. Hindi yung tunay na talagang mababayaran po niya. In service, ayun ko lang. Kung, of course, siyempre, I know, you are faithful in your service to the Lord, no? Pero, ikaw makapagsasabi po nun. Right? So, sabi po ng Psalm, para magkaroon tayo ng cross-reference, Psalm 23 verse 5, it is the cup running over. No? Binabanggit ko lang yung ibig sabihin ng cup of blessing. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16, cup of blessing. Di ba? Yun yung mga cup of salvation. In John chapter 4 verse 10, living water. Di ba? Yan yung kung ating titignan ang cross-reference ng cup of salvation, nandun po yun. Okay? Now, tignan po natin yung karugtong ng sinabi ng psalmist, and call upon the name of the Lord. So, ibig lang sabihin, pinagdugtong po yun. Okay? Na meron siyang panahon na tumawag sa ating Panginoon. Ano ang ipinapakita po dito? Kapag ikaw ay tumatawag after, pagkatapos ng binanggit po niya, yung cup of salvation, and I will call upon the name of the Lord. Ano ang picture na makikita po natin po dito? Ibig lang sabihin, itong psalmist na ito ay nagdidepende siya sa Diyos. Okay? Na makikita po natin yung dependence ng psalmist ito. Makikita po natin na ang taong ito, andun ang kanyang pag-worship sa kanyang Diyos, sa kanyang Panginoon. Andun ang kanyang public testimony ng taong to. Right? Kaya mga kapatid, importante po ito because kapag yan ang tangan-tangan mo, it leads to you for a closer communion with God. Di ba? Hindi ka naman pwedeng mapapalapit sa Diyos kung wala itong mga bagay na ito. So it means sabihin, ito yung paraan para lalo ka mapalapit sa Diyos. Lalo ka mapag-communion sa Diyos. Ando doon, lalabas lahat po ito. Di ba? Kaya itong tunay, yung gratitude na meron sa iyo, ito yung magdadala po sa iyo. At ito yung magpapatuloy sa iyong communion with
God. Now, tignan po natin in verse 14. Merong ano dito, merong ipinangako dito, no? In verse 14. Sabi po niya, I will pay my vows to the Lord. At hindi lamang po yun, hindi niya sarili na ipinangako yun, kundi sa harapan ng mga tao, in the presence of all His people. Ba, alam ng mga tao na habang ikaw ay nagpamembro sa simbahang ito, meron kang tawag to, covenant. Di ba? Alam ng mga membro na ikaw ay meron kang covenant dito sa simbahan. Okay, so anong makikita natin po dito? Ibig lang sabihin, yung kanyang gratitude, yung kanyang pasasalamat, it turns into obedience. Kasi merong vows eh. Tandaan po natin, vows, it is a serious vows. There is a series of vows. Kaya kung babalikan po natin po dito, sa Old Testament, ang vows ay makikita po natin kung gaano ito kaimportante. Kasi yung promises, yung vows, it was made during distress. It is a commitment after your deliverance. Di ba? Meron kang commitment sa Diyos na itataas mo siya, you're going to worship, going to Sunday in the church to worship. That's a commitment after your deliverance. Di ba? Minsan nga, ang ating commitment ay maglilingkod ako sa iyo, Lord. Habang ako ay nabubuhay, whatever is the cost. Ano man ang mangyari, ay paglilingkuran kita at i-worship kita. Di ba? Kaya lang, nagbabago. Di ba? Nagbabago at nababago ang ating commitment. Samantalang, that is your vow. Of course, some of us, may mga vows po tayo after our deliverance, right? May mga vows po tayo, mga kapatid. At ano man po yung mga vows po yun, seryoso po yan. Okay? Kaya itong psalmist pong ito, ibig sabihin, hindi niya inalaw na siya ay magiging crisis Christian. Diba? Diba? Hindi yung after ng deliverance, i-forget God. Diba? Hindi na nagsisimba, ibig lang sabihin, after ng kabutihan na benefits na tanggap sa Diyos, and suddenly, wala na, hindi, nakalimutan na. Pero hindi ito. Itong psalmist pong ito. Kaya hindi siya example ng isang crisis Christian. Hindi siya ganun. Hindi siya nakalimot sa kanyang mga vows. Hindi niya nalimutan after the rescue happened to him. Right? Kaya marami po tayong mga references regarding that. Okay? Kaya itong psalmist pong ito, nagkaroon ng declaration ang kanyang public devotion. Sabi po niya, in the presence of all His people. Right? Kaya mapapansin mo, ang isang Kristiyano, hindi lamang pang sarili ang kanyang gratitude, kundi it was publicly. Marami tayong nakikitang ganyan. Di ba? Laging yung gratitude ay talaga namang ipinangangalanda kanya publicly. Okay? Hindi siya nagsasarili. Di sumasama po siya sa mga kalupon ng mga mananampalataya o mga taong nagbibigay ng pagsamba sa Diyos. Kumbaga sa it is a public testimony to Him.
No? Makikita po natin na talagang visible ang kanyang pagsunod sa Diyos. Okay? Makikita mo siya talaga. At ito yung naging bunga as a reminder to God. Mga kapatid, ano ang prinsipyo na makukuha po natin? Yung biyaya na natanggap po natin, even this is a public grace. Okay? Halimbawa, ikaw ay natanggap mo, sabi mo sa sarili mo, yung biyaya ng Diyos ay para lang sa iyo, special lamang po sa iyo. Pero dapat mayroong bunga po yan. Magkaroon ng public, makikita ng tao na yung katapatan mo, makikita dapat ng public o ng mga kapatiran o sa lahat ng mga mananampalataya. Magkakaroon ng tinatawag na bagamat sinarili mo yung biyayang iyan, lalabas po yan. Magkakabunga po yan ng public faithfulness. Di ba? Yan po dapat ang magiging labas po niyan. Okay? No. Balik po tayo. Makikita po natin po dito yung takbo. After ng kanyang declaration, ay makikita po natin kaagad-agad yung pagsunod ng psalmist pong ito. Okay? Now, ibig lang sabihin, yung pagsunod mo bilang isang Kristiyano, now, hindi procrastination, hindi yung ipagpapaliban pa natin. It is now. Makikita po natin po dito sa declaration po ng psalmist. Now. Okay? Kaya yung pusong mapagpasalamat, ang kanyang puso, it is quickly and gladly obey. Yun ang bunga po nun. Sumusunod ka agad nang merong kagalakan, mga kapatid. Di ba? Makikita mo sa kanya. Hindi pinagpapaliban. Sumusunod ka agad. Kaya, a grateful hearts obey quickly and gladly. Again, balikan po natin. Okay? Yung pinakamalaking gratitude. Kasi ito yung greatest gratitude question. Diba? Kung titignan po natin, what shall I render to the Lord? It is a big gratitude. It is a greatest gratitude question sa bawat isa po sa atin. Right? Yun ang dapat lalabas po sa atin. Okay? Kaya, yung sagot ay siyang magtuturo po sa atin. Siyang magdadala po sa atin. Ang kanyang sagot, this is not a repayment, but a reception. Tanggapin mo. Hindi ito dapat mong pagbayaran, kundi gladly receive. Di ba? Hindi ito reward. Hindi ito magdadala ito sa iyo to more worship to your God. Okay? Hindi ito sa iyo public feeling, kundi ito yung karoon ng panlabas na katapatan, makikita ng mga tao. Mga kapatid, in our application, dapat po nating examinin ang ating pasasalamat. We ask our gratitude kung talagang naranasan mo lahat ng mga benepisyo ng Diyos, lalo na ng pagliligtas po sa iyo. Tingnan po natin, examinin po natin ang ating gratitude.
Okay? Baka nakalimutan na po natin. Check mo. Regularly. O kaya balikan mo yung mga benepisyo na ibinigay ng Diyos sa'yo. Okay? O baka naman sa paglago natin bilang mga Kristiyano, forget. Okay? O we spiritually forget those benefits. Di ba? Kaya, pilitin po natin, mga kapatid. Total, lahat naman yung panalangin po natin, alam po natin, sinasagot ng Panginoon po yun. You God answered your prayer, and mercy to mercy, naranasan mo, okay, sa iyong buhay. Kaya, of course, dalhin mo, express mo yung gratitude mo in worshiping God. Kaya minsan, sumasabay na lang, di ba? You cannot see. Hindi natin nakikita how you worship, pero alam natin na ang puso mo, maaaring sa puno ng gratitude ay lalabas talaga yung tamang worship po sa ating Panginoon. Kaya express your gratitude in worship. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. Kaya itong psalmist pong ito ay itinaas po niya. He lifted the cup and called on the Lord. Yun ang ginawa ng psalmist. Tinaas po niya ang cup. Now, paano po natin ipapamuhay po ito in a practical ways in our life? Okay, paano lang gagawin po natin? Right? In practical. Kasi minsan maaring ito na yung mga nakakalimutan po natin. Balikan po natin ulit. Yung mga practical way na ginagawa po natin in every life, in our daily life as a Christian. Baka nakalimutan na po natin yung ating katapatan sa ating panalangin. Okay? Yan yung mga importante, yan yung mga means ng Diyos. Yung kanyang means of grace. Our prayer life, kasama po yun. Okay? Baka yung pagpunta mo dito sa simbahan, baka iba ang intention po natin. Kaya minsan, hindi ka masaya. Wala kang joy in worshiping. Di ba? Makikita natin po yun, mga kapatid. Nakikita mo sa isang Kristiyano. Okay? Makikita mo sa kanyang pagsamba. Di ba? Kung masaya siya o hindi, o mabigat po siya, o talagang magaan sa kanya. Okay? There is a regular na pasasalamat bilang Kristiyano. Of course, hindi natin makakalimutan po yun. And of course, we have to fully gawin po natin yung ating commitment sa Diyos. We have to fulfill yung ating mga commitment. Alam po, may mga commitment po tayo. Okay? Meron tayong ipinangako sa Diyos. Okay? Kung paano ka nangako sa Diyos during hard times, may pangako din ka ng Diyos doon. Lord, makalagpas lang ako dito. Pinapangako ko. Magsisimba ako linggo-linggo. Hindi ako mag-absent. Or maglilingkod ako sa iyo. Diba? Yun. I-renew po natin ang ating devotion sa Diyos. And of course, magkaroon po tayo ng matapat na paglilingkod sa ating Panginoon. And, higit sa lahat, preach Christ crucified. Diba? Hanggat maaari, gawin po natin, i-aim po natin ngayon. Araw nito na kumbaga sa ay, sige, magsasalita ako. I will speak Christ
dead. Okay? And saving word to someone. Di ba? Maraming paraan in conversation, in anything, in teaching, and even our testimony. Tandaan po natin, ang isang mapagpasalamat sa puso, mapagpasalamat na puso, ay hindi mananatiling tahimik iyan regarding sa kanyang tagapagligtas. Yeah? Kung ikaw ay mapagpasalamat, hindi ka tatahimik regarding your Savior, na kung saan siya ang napako in your place. Mga kapatid, ang pinakamataas na paraan para may taas po natin ang cup of salvation is to lift high the message of the cross. Yan ang pinakamataas. Kung ikaw ay tinataas mo rin, tinitibok ng puso mo dahil ikaw ay niligtas, ito ang pinakamataas. Yung itaas po natin yung mensahe ng cross. Mga kapatid, manalangin po tayo. Aming Diyos, kami po yung muling nagpapasalamat sa pagkakataon po ito na minsan ay muli pinalalahanan niyo po kami. Dapat kami ay magiging gratitude po kami sa mga biyaya na aming natanggap. Pero hindi po doon natigil. Hindi magsasalita kami regarding sa pagliligtas po sa amin. Hindi kami matatahimik, Panginoon. Kinukonsensya po kami kapag hindi kami nagsasalita patungkol sa pagliligtas mo po sa amin. Kaya konsensyahin niyo po kami, O Diyos, sa bawat buhay po namin, sa oras ng buhay po namin, dahil hindi kami matatahimik. Hindi kami magiging masaya kapag hindi namin ginawa po ito. Kaya konsensyahin niyo po kami pala. Katulad ng Psalms po. And Lord, maraming salamat. At muli po niyo kami ginising sa pagkakataon po ito. Lord, maraming salamat at pinupuri ka po namin. Ito aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.